Lebac Legislative High School panalo sa elimination ng Cluster 2 ng Kidlat-Talas Season 2. DOST 12 nagbigay ng bioreactor sa lungsod ng Tacurong para mapalakas ang waste management at sustainable agriculture. At mga taga-suporta ng pamilya Marcos nagtipon sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 16, taon 2024. Lebac Legislative High School panalo sa elimination ng Cluster 2 ng Kidlat-Talas Season 2. Narito ang ulat. Ang Kidlat-Talas Season 2 Cluster 2 Elimination Round ay ginanap sa MCO Center Soquelco Headquarters kahapon, ika-15 ng Oktubre taong kasalukuyan, na nagpapakita ng kahangahangang talino at talento ng 18 kalahok na paaralan mula sa kabuuang 69 sa buong lalawigan ng Sultan Kudarat at sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Makipagkompete siya para sa isang gustong pwesto sa Kidlat-Talas 2024 Grand Finals na nakatakda sa ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang mga kalahok na paaralan ay nagpakita ng mga kahangahangang kasanayan at kaalaman. Pagkatapos ng matinding round sa madali, katamtaman at mahirap na mga kategorya, ang mga resulta ay inihayag. Ang first place ay nakuha ng Lebac Legislative National High School, may natitirang pinagsamang marka na 40. Second place ang Esperanza National High School ay malapit na sumunod na may kabuuang score na 38. At third place ang Sultan Kudarat State University Laboratory High School ay na-round out ang top 3 na may score na 36. Kapansin-pansin ang Millbrook National High School na humawak ng isang malakas na posisyon sa katamtamang pag-ikot ay nahulog sa top 3 matapos ng ika-3 sa segment na iyon. Sa elimination round na ito, ang mga sumusunod sa paaralan ay pasok na sa Grand Finals ay ang Montessori Learning Center of Isulan Incorporated, Busok National High School, Isulan National High School, Lebac Legislative National High School, Esperanza National High School, Sultan Kudarat State University Laboratory High School. 6 na pwesto na ang napunan na may 6 na natitira para sa paparating na round. Napapatuloy ang pananabik habang nag-aanda ang Cluster 3 at 4 para sa kanilang elimination round sa ika-21 at 22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. DOST 12 nagbigay ng bioreactor sa lungsod ng Tacurong para mapalakas ang waste management at sustainable agriculture. Narito ang ulat. Sa isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapabuti ng pamamahala ng basura at pagtataguyod ng sustainable agriculture, ang Department of Science and Technology Region 12 o DOST-12 sa pamumuno ni Zenaida D. Giano ay nagbigay ng makabagong bioreactor sa lungsod ng Tacurong. Opisyal na tinanggap ni City Administrator Ramon Losañez na kumakatawan kay City Mayor Joseph George Elachoncito, MDDPA. Ang bioreactor kasama ang City Environment and Natural Resources Office Head Nemesio Carigaba Jr. at Senior Environment Management Specialist Cesar Banusing.
Ang bioreactor na binuo ng DOST Industrial Technology Development Institute ay idinisenyo upang gawing dekalidad na compost ang mga organikong basura. Inaasahang mapapahusay ang advanced na teknolohiyang ito ang sistema ng pamamahala ng basura ng lungsod habang sinusuportahan ng napapanatiling mga gawi sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga magsasaka ng isang eco-friendly na alternatibo sa mga kemikal na pataba. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, mga taga-suporta ng pamilyang Marcos nagtipon sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Nitong araw, nagsama-sama ang mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tacurong City Cultural and Sports Center sa mga orientasyon ng mga proyekto at programa mula sa mga sangay ng pamahalaan. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga pinuno at kasapi ng samahan na mula pa sa lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Cotabato at Sultan Kudarat, lalo na sa lungsod ng Tacurong, bayan ng Lambayong at iba pang bayan. Ang grupo ay pinamunuan ni Alfred Apo Balbin na national ng President Marcos pa rin o MPR. Dumalo sa aktibidad sina Director Roel Aradanas, ARTA Regional Chief Mindanao Region, Edmond Cordero na kumatawan kay DSWD Regional Director Loreto V. Capaya Jr., Fatima L. Bataga, OIC Assistant Regional Director ng DOLE, at si Lisa Lacson Barrientos, Tingog Party List Provincial Director. Inilahad naman ng DOLE at DSWD ang kanilang mga programa na maaaring makuha o salihan ng mga dumalo. At ang Tingog Party List naman ay ibinahagi naman nila ang maaaring tulong na makuha o mahingi ng mga nangangailangan. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga senior citizen mula sa ibang lugar na nagpakita ng suporta sa pamilya Marcos na mula noon sa kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at hanggang ngayon sa kanyang anak na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.